Acts chapter 9 in verse 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po aming pag-aralan ng iyong salita. Hinihiling ko po na i-bless po ninyo ang iyong salita na aming pag-aralan. Muli po, patawarin na kami sa lahat ng aming kasalanan. Hinihiling ko ng lahat po ng tagapakinig dito sa church, sa mga members na naka-duty, na nagla-live, ang mga members sa abroad, ang aming audience from India, Canada, USA, Japan, Saudi, Hong Kong, at sa ibang part ng ibang countries. Lord, hinihiling ko na kayo rin na mag-bless sa kanila. Sana po, magkaroon kami ng magandang live streaming o kaya signal para mapanood din nila. At ang mga kapatid na nandito, Panginoon, sana po, kayo ang magbigay ng encouragement, inspirasyon, pag-unawa sa inyong salita. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Take your sit down. Okay, ito po ang preaching natin. Yun yung ito ang tinatawag nating heavy preaching. At ito ay base po sa Acts chapter 9 in verse 5. Pero yung scripture na ito ay tumutukoy kay Apostle Paul. Alam natin na si Apostle Paul, bago siya maging apostol, ang kanyang pangalan ay Saul. Pero pag-aralan natin mamaya. Pagpatuloy natin. At ang nangyari, the scripture is about the direct statement of Christ to Saul. Ito po yung direct na pagkikipag-usap ni Kristo kay Paul. May arguments ngayon among theologians, religious authors. There were arguments if Saul persecuted Christians under the authority of the Roman Empire. Ito, pagalingan ng history. Alam niyo, ang daming history na lumalabas ngayon. Lalo na maraming mga fake na video, maraming mga fake na history. Pero siyempre, ang pinagpapatayan natin yung mga tintik na galing sa box, na hindi pwedeng gayahin. Siyempre, ang box, ang pagkakaiba na nag-upload ka sa internet, pwede mong maraming mga fake news ngayon dahil sa pwedeng mag-upload ka sa YouTube, mag-upload ka sa Google o ano. Pero ang box, halimbawa kaming mga box author, hindi nakalagay doon yung copyright law. Halimbawa, merong nakabasa sa isang box na galing sa akin without my permission at ginamit niya yung aking libro pero pangalan niya ang ilinagay tapos nagdikta, yun ang sinasabi nating violation of copyright law. Ay sinita pa nga, meron sa violation of copies, di ba? Copyright. So pati tayo minsan, halimbawa, nag-post tayo ng video, pinapanood sa inyo, naka-live, mamaya sasabihin ng Mita, copyright. Meron talagang ganyan. Kaya nga, the best talaga, ang history ay doon sa books. Pagkakataon ngayon, lalo na sa mga mythical books, sabihin na lang natin, easy ang pag-review, paggawa ng articles, punta ka lang sa Google, nandiyan na. Pero ang ibig sabihin, hindi lahat ang nandun at ito. Hello po. Lalong-lalo na kung history at world history. May mga tama naman, hindi naman lahat, pero may nakahalo, lalo na kung hindi po tayo marunong.
ayon sa laws of writing, hindi ka pwedeng mag-publish ng isang article, lalo na kung nag-quote ka. Dapat alam natin kung saan mo pinuha yung pinot mo. Pag nitisin, dapat merong ebidensya ka. Nag-clinical studies ba? Nag-ganitong conclusion. Pero kung gumawa ka ng box at ikaw na lang ayon according to me, hindi yan tatanggapin. Hello po. Kasi wala naman naging doktor na sarili mo. Sabihin, kailangan mo ang 20 books references to help about health. Ano? However, para hindi tayo tumagal, there were argument exalt persecuted Christians under the authority of the Roman Empire. Siyempre, ang Roman Catholic umaral. Talagang against sila dyan. Pero tingnan natin, the truth, ito talaga, there is no direct command from the Roman Empire. Totoo po yun. The truth is that the authority of Saul to kill Christians came from Jewish Sanhedrin's court. Mga Hudyo rin mga ito. Mga Hudyo rin ang mga ito. Pero during that time, nagahari na ang Roman Empire. Nagkataon lang ang mga Jewish Empire ay against sa Christianity. Pagtingnan natin sa Acts chapter 9 verses yung binasa natin, but the Sanhedrin Jewish court was operated under the Roman rule in Palestine. Hello po. Kung saan kinuha ni Paul yung authority ni Saul na patayin ang mga Kristiyano galing sa Sanhedrin's court, nga Judaism court ito. Pero they are operating under the authority of the Roman Empire. Logically, may kinalaman pa ang Roman Empire. Hello? At kung nakikita nila na bawal yung ginagawa ng Empire, stop the Sanhedrin's court. So, ibig sabihin, may kaalaman din ang Romans. It is believed that he was beheaded in Rome around 64 CE. Kaya si Apostle Paul, siyempre alam natin sa history na si Apostle Paul pinapatay, pinipersecute ang mga Kristiyano nung hindi pa sa Kristiyano. When he was at the road of Damascus, doon siya biglang nakakita ng liwanag, natumba. At ang sabi ng liwanag sa kanya, ayon sa ating scripture, why hast thou persecuted me? Bakit mo ako inaapi? Bakit mo ako pinipersecute? Sabi ni Paul, who are you? Sabi niya, I am Jesus Christ. So, ang ibig sabihin yan, pag si Jesus Christ ang tumawag, nag-appoint ng mga apostol, nag-appoint ng mga nangangaral, at inapi mo ang mga nangangaral, pati yung nag-appoint, inaapi mo rin. Hello po? Hello? Amen. So, yun ang ibig sabihin niya. Now, maraming religious commentaries. Jesus said, don't kick the pricks. Malalim yan. Sa philosophy, wala ang isang klase ng salita. Kaya ang mga nangangaral ng salita ng Diyos at kinukulang sa kaalaman,
tungkol sa ori ng salita, maaaring nagkakamali ng pag-interpret sa salita ng Diyos. Merong tatlong ginagamit, hindi lang sa Biblia, kahit tayo. First, meron tayong sinasabing literal word. Ano bang literal word? Ang literal word, pag sinabing road, kalsada, totoong kalsada, word is the road going up to Baguio. You are talking about literal things. Hello po? Napanood niyo ba yung pelikula? Okay mo all the pelikula? Saan ba yung daan patungo? Ako ang daan. Sabi yung biglang lumabas. Nagpakita. Asan ba yung daan papunta ng Manila? Ako ang daan. Sa pelikula lang yun, ano? So, ibig sabihin, pag sinabi mong road to Baguio, going up to Baguio, you are talking about literal. Hello po. Literal word. Pag sinabi mong road, totoong road. Pag sinabi mong pagkain, totoong pagkain. Another kind of word that we are using is symbolical word. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ibig sabihin ba, si Kristo ay daan na aapakan mo lang? Hindi. That is a symbolical word. Hello po. Third, sometimes we use figurative words. Ano bang figurative words? Minsan sasabihin natin, ang tigas ng ulo mo. Lahat naman talaga ng ulo, matigas. Ang tigas ng puso mo. Maitim ang puso mo. Hello po. Those are figurative words. Hello po. Kaya minsan, pag hindi tayo marunong umunawa sa klase ng scripture kung figurative yan o hindi. However, we are using figurative statements. Don't keep the pricks. Literally, ang pricks ay tumutukoy sa mga, tulis ba yun? Pag sinipa mo yan, ikaw ang masisira. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi pwede na labanan natin. Hello po? The Bible says, fight a good fight. There are things that we will fight, but there are things that we cannot fight. Hello po? Tingnan natin. There are the kinds of attitude that we should avoid to stay away from the big troubles and dangers. Lahat po tayo hindi perfect. Lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakasala. Kung merong tao na nangaral ng salita ng Diyos at sinasabi, ako, perfect ako, banal-banalan yan, sinungaling yan. Kasi ang sabi ng Biblia mismo, ang nagsasabi na wala siyang kasalanan, siya po ay sinungaling. Kaya nga po ginawa ng Diyos na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Regalo ito. Para na naman hindi ma-misunderstood yung mga hindi nakakaunawa. Walang koneksyon ng perfeksyon, magandang gawa sa kaligtasan ng tao. Ano ibig sabihin yan? Kung ang kaligtasan natin ay batay din sa ating mga good works, bakit kailangan bumaba pa si Kristo mula ng langit? Bakit siya naging tao? Bakit siya ipinako sa cross? Bakit siya namatay? It would be enough for us supposed to be holy. Then it will enough for our salvation. Ay kung ang kaligtasan, sapat na yung sarili natin gawa. Hindi na kailangan bumaba pa si Kristo at maghirap sa cross. Gumawa na lang tayo ng kabutihan, mag-sacrifice, mag-perfect. Sometimes people misunderstood the Baptist pulpit and preaching.
Sinasabi lang ng Baptist Church ang katotohanan. Ito yung sinasabing good news. Kaya nga namatay si Kristo sa cross para sa mga taong walang kakayahang maging perfect. Pero ginagawa nila ang kanilang kakayahan. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos ito. Libre ito, gawain ito ng Diyos. Kaya hindi po sa ating magandang gawa. Hindi natin kinukontra ang good works. Pero, ang ibig kong sabihin, hindi natin kinukontra ang good works kung ginagamit natin ito para sa ating kaligtasan. Dahil insulto sa Panginoon yan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay binigay ng Diyos. At ang gumawa ng ating kaligtasan ay Diyos. At kung tinanggap natin na tayo ay ligtas sa biyaya ng Diyos, we are giving honor to God. Hello po? Pero kapag sinabi natin, hindi, ligtas ako dahil matuwid ako, ligtas ako dahil gumagawa ako ng kabutihan, kinuha mo yung honor at yun ang ayaw ng Diyos. Pero alam niyo ba, pagkatapos na ikaw ay iligtas ng Diyos sa iyong pananampalataya, ang hingi naman ng Panginoon, gumawa ka naman ng kabutihan. Hello po? Hindi na natin ino-object ang good works. We object good works kung gamitin natin ito ay dahilan ng ating kaligtasan. Para may kabuluhan ang ating ginagawa. Sabihin natin ang ating good works, ang mabuting ginagawa natin, yun po ay dahilan dahil mahal din natin ang Diyos. Patunayan natin na tayo anak ng Diyos. Patunayan natin na tayo ay ligtas. Patunayan natin na tayo ay sumusunod kay Kristo dahil sa pamamagitan ng paggawa ng good works. Hello po? We need good works. Pero huwag natin sasabihin na yun ang dahilan ng ating kaligtasan. Ngayon si Apostle Paul, dahil bulag pa sa katotohanan, pinapatay ang mga Kristiyano. Ngunit nakasalubong niya mismo, alam niyo yung paggawa ng masama. Hinahayaan tayo ng Diyos, pero minsan may hangganan din. May mga time din na talagang papahihintuin ka ng Diyos. Hello po? Kaya ang nangyari kay Paul, nabulag siya. Dahil nabulag siya at ayaw niyang mabulag. At gusto niyang makakita mali. Wala siyang magawa kundi sumampalataya magpakumbaba. Mamaya ipagpatuloy natin yung story, pero yun muna ang pag-usapan natin. Kaya sabi ni Kristo kay Paul, don't kick the pricks. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. May mga bagay na wag natin dapat kalabanan. Kalabanin. Don't fight and question God who created us. Hello po? Kung meron tayong hindi naunawaan na ginawa ng Diyos, hindi natin pwedeng i-question ng Diyos. Nakakalungkot, marami akong naririnig, marami akong arguments na naririnig mula sa mga atheism. Kung makalino ang Diyos, bakit hindi pantay-pantay ang buhay? Kung merong Diyos, sobrang bobo. Imagine, pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, nasasaktan ka, pinagtatanggol mo ang Diyos. Pero however, sabi ng Genesis 1:26, let us make man in our image, as our likeness. Huwag tayong maniwala doon sa itinuturo sa biology, sa second year high school. Ino-object ito nang ako'y nagturo ng high school. We are the highest form of animal. That's not true. Hindi po tayo animal.
Iba ang paglikha ng Diyos sa animal at iba ang paglikha ng Diyos sa tao. Nung lilikha ng Diyos ang tao, alam naman natin ang story, kumuha siya ng alikabok, dinoo sa kanyang wangis, at yung hininga niya, yun ang linagay sa tao. Ilang beses natin nag-discuss ito, pero para sa hindi nakarinig, yung buhay ng animal sa Greek, bayo, yun sa original manuscript of the Greek. The life of the animal means bayo. Yan ang original word from Greek. Nang ibig sabihin ng bayo, temporary, mortal life. But the life that God has given us, o kaya yung buhay na binigay ng Diyos sa tao is Zoe. Z-O-E. Zoe in Greek. Meaning, mortal life. Hello po? Yung animal, linikha ng Diyos para pagkain ng tao. Ngunit ang tao linikha ng Diyos para maglingkod sa Diyos. One time, when Jesus Christ was persecuted, ang sabi niya sa mga tao, what if I will command the sword, they stand up and worship me? Ano kaya? Kung ang ginawa lang ng Diyos, yung mga bato na lang ang gawing tao, tayo ay maging bato. Payag ba tayo? Hello po? Nagpapasalamat tayo. Kaya hindi natin pwedeng kalabanin ang lumikha sa atin. Parang mga bata, hindi mo pwedeng kalabanin ang mga magulang. Hello po? Paano pa kasi Tagalog yan? Ikaw ay pinanganak mula sa mga magulang. Pag Ilocano, paano ba Ilocano yan? Iniyanak na ka pinag-anak. Ikaw ay pinanganak ng iyong mga magulang. Kung wala sila, wala ka sa mundong ito. Kung wala ang mga magulang mo, wala ka. Kaya kung anong man ang pagkakamali ng mga magulang mo, hindi mo sila pwedeng pabayaan. Lalong-lalo na ang mga magulang na naglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, magbigay ka ng honor sa mga magulang mo. Anong uri ng magulang? Yung mga magulang na responsible. Magulang na nag-alaga sa pamilya, hindi pinabayaan ang pamilya. Magulang na leading his family to God. Minsan pinagdidiskasan, hindi raw responsibility ng mga anak, ang mga magulang. That's true. Sa batas, wala naman talaga yan. Pero sa Biblia, pag wala kang galang sa mga magulang mo, kung gusto mo humaba ang buhay mo, galang ng mga magulang mo. Ngayon, paano na kung mga magulang mo matanda, sino mag-aalaga ibang tao? Hindi mo kaya maisip. Nung bata ka, pinatay ka lang sana, wala ka. Ang nanay, kahit may sakit yan, pag ikaw ang may sakit na anak, hindi ka tuturugan. Lahat ginawa ang paraan para mabuhay ka lang. Ngayon na sila nangangailangan sa iyo. Sasabihin mo sa philosophy, hindi ko responsibility ang mga magulang. Anong klaseng konsensya at pagkatao? Yan ang pagkakaiba ng mga kabataan, mga estudyante kung saan nakuha ang prinsipyo na hindi galing sa salita ng Diyos. Hello po? Ganon din ang Diyos. Pag Diyos ang lumikha sa atin, ibig sabihin, sa Kanya lang tayo maglingkod. Kung anong gusto niya, yun ang sundin natin, hindi ang diablo. May dalawang bagay, there are two ways. We can go the ways of God or the ways of the devil. Yung daan, o kaya style ng diablo, kagustuhan ng diablo, kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, I am a jealous God. Saan ba nagsisilos ang Diyos? Linikha tayo ng Diyos para maglingkod sa Diyos. Gumawa siya ng role. 6 days para sa atin. 1 day para sa Kanya.
Pero asan ang mga tao ngayon? Well, we cannot blame those Christians who are on duties. Mga doctors, mga nurses, mga midwives, mga hospital employees, sa gobyerno, DEP, police. Hindi natin sila masisisi. Their absences is beyond their control. Pero kapag ikaw, may business ka nga, kaya mo namang ihinto. May assignment ka, kaya mo namang ihinto muna. Unahin mo muna ang church. Naunawaan lang ng Diyos kung ang absent mo ay beyond your control. Halimbawa, sakit. Hello po. Kaya nga minsan, bakit kaya sa ibang bagay, interesado tayo, ginagawa natin ng religion, pero pag yung paglilingkod sa Diyos, mabigat ang katawan natin. Sa ibang bagay, kahit hindi ka pipilitan, ikaw mismo ang pupunta. Pero pag sa church, pinipilit ka. Hello po. Diyan nagsisilos ang Diyos. Alalahanin natin, Diyos ang lumikha sa atin sa alaman ang mayroong karapatan. Hello po. God punished Sodom. Bakit maaga yata? God punished all people in the face of the earth by flood because of their unbelief. In Genesis chapter 6, verses 6 to 7, nandiyan ang sinasabi, nung nakita ng Diyos na lahat ng tao walang magsamba sa Kanya, maliban lang kay Noah, siya ay nalungkot, naghalo ng lungkot at galit. Kaya nga sabi na pagbasahin ninyo ang sinasabi diyan, I am repented why I created man in the face of the earth. Nagsisisi ako kung bakit ko linikha ang tao. Because of that, nagalit siya. Maraming nagsasabi kung totoo ang Diyos ay pag-ibig. O tama po, ang Diyos ay pag-ibig. Makasalanan ka, hindi ka worthy. Ngunit dahil sumampalataya ka, naawa siya sa iyo. Pero po, ang number one na kalaban ng Panginoon, unbelief. Hindi naniwala ang mga tao kay Noah. Sabi ng Diyos kay Noah, sabihin mo sa mga tao, gagawa ng arko. Alam ba nyo, ayon sa biblical history, God gave 120 years the due process. Ang ibig sabihin ng due process, bago sa pagparusa, nagbigay pa siya ng paraan para maligtas ang tao. 120 years gumagawa si Noah ng arko, walang sumampalataya, walang naniwala, pinagtatawanan siya. Hanggang sa nagalit ang Diyos, tinupad ng Diyos sa kanyang sinabi, nung si Noah at kanyang pamilya at ang mga animal na sinabi ng Diyos na dalhin niya when the ark was sealed. Nag-start na yung heavy rains, 40 days, 40 nights. Nung nakita ng tao na totoo, magsisi sila, wala na. May mga pagsisisi na pwede pa. Pero alam niyo ba, may pagsisisi na wala na, tapos na. Magsisi ka na, tapos na. May mga bagay na pwede natin i-recover. Pero ang time, hindi natin ma-recover yan. Pag lumampas na yung time, babawi na lang ako sa needs. Babawi na lang ako. Wala ka ng babawi, tapos na yun. Kaya kung ano yung pagkakataon na meron tayo ngayon, gamitin na natin. Ngayon, ang pinag-usapan, marunong ba magaling ang Diyos? Oo. Kahit anong sasabihin mo, kahit sasabihin natin ang Diyos ay hindi totoong mapagmahal, wala tayong magawa. Speaking of super power, no one can even match the power of God. Hello po? Walang pwedeng pumantay sa Diyos. The only thing we can do is to follow the will of God. Alam niyo, sobrang bait ng Diyos.
sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ano man ang pagkakamali mo, pag tinanggap mo ang nagsisi ka, tatanggapin niya. Hello po? Bakit ang tahimik niyo? Hindi ako nagagalit. That's preaching. Number 2, God punished Sodom and Gomorrah because of their unbelief. Genesis 19:24 state that the Lord rained fire and sulfur on Sodom and Gomorrah from heaven. The people and the cities were destroyed. Hindi sila naniniwala. Alam niya ba ang nangyari? Nag-start sa Gomorrah, Sodom, yung same-sex marriage. Pasensya po kayo. The Bible against same-sex marriage. When I was in the US, I was investigated by some media. Are you against LGBT? Sabi ko, no. Do you believe that the LGBT will be saved? Of course, yes. Why other preachers are saying that being an LGBT, they will go to hell? To me, no. Because everybody, every unbeliever will go to hell. LGBT or not, if they are unbeliever, they will both go to hell. Bakla man yan, tumboy man yan, kung hindi yan mananampalataya, pupunta sa langit. Criminal man yan, bakla man yan, tumboy man yan, kung magsisi sa kasalanan, tanggapin si Kristo, maliligtas yan. Ano po? Hindi kasalanan yung pagiging LGBT. Ang kasalanan, yung hindi siya tatanggap sa Panginoon. Marami na rin akong kilala sa Amerika na LGBT. Lalaki, nagpa-opera. Sayang, nakalis tayo. 2016, nakalis sa US. Nawala ko kung sa unang laptop ko, nawala ko yung mga testimonies, mga ito, mga videos. Nagpa-opera siya ng organ. Pero isang LGBT rin ang nagbigay sa kanya. Hanggang sa umiyak. At sabi niya, Lord, forgive me. Tinanggap niya ang Panginoon. Binago siya ng Panginoon. Walang nagsabi sa kanya, ibalik mo yung organ mo. Sabi na, saan ako bibili ng ibang organ? Pero ang importante doon, nagsisi siya. He was not practicing same-sex marriage anymore. Ang taong makasalanan, hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Panginoon lang ang babago sa atin kung meron tayo pananampalataya sa Kanya. Hello po? Maraming nagtitestimonies. Tayo po nagtuturo sa regional command. Last month yata, I resigned as the regional director of the PNP Evangelical Chaplaincy. Sa dami kasi ng activities. Pero marami pong mga kapulisan na laging umiiyak dahil noon, kahit gusto nilang magpakabait, hindi nila nagawa. Pero nung sila tumanggap sa Panginoon, binago na sila ng Panginoon. Wala talaga makapagbabago sa atin. Halimbawa, dito na lang sa Mangaldan, Pangasinan. That was 2018 yata or 17. Kaya galing ko sa US, nagkaroon ng graduation. Nag-testimony ang isang major, ng isang colonel. Colonel kayo? Lahat kami umiyak sa tuwa. Ang testimony niya, nung sergeant pa lang siya, protector na siya ng Cebu. Naka-master sergeant na siya. Marami na siyang pinaprotektahan. Nung naging captain na siya,
Natuto siyang magbabae ng dalawa. At galit na galit pa sa kanyang pamilya, asawa kung humihingi ng pera. Nang magkirnan na siya, 4 na ang mga babae. Galit na galit sa kanyang asawa. Sinabi na sa kanyang asawa, subukan mo magtulog. Papatayin kita, pati pamilya mo. Walang ginawa ng asawa kung umiiyak na lang. Pero one time, umuwi siya. Sabi ng asawa na takot sa kanya, "Oh, umuwi ka." "Oo. Kasi meron akong gustong gagawin. Kunin mo itong 10,000, ha? Kunin mo itong 10,000. Punta ka ng mall. Kasama ang mga anak mo." That was Saturday. "Bakit? Anong nangyari?" "Basta magagalit ako pag hindi mo kunin. Kukunin ko, tapos pag hindi ako nang bahala." So, nag-enjoy sila. Yung misis, mga anak, kinuha at anak pumunta sa dagupan. Pag uwi nila, alas 4. "Oh, bakit ang aga mo?" Nakita niya itong kernel na nagsasampay ng damit. Iiyak ako kasi naalala ko, totoo talaga nangyari. Magandang testimony ko. "O bakit anong ginagawa mo? Ako nang dapat maglaba." "Hindi. Ilang taon pinahirapan kita. Ilang taon na natakot ka sa akin. Hindi mo ako iniwan. Pinagtiisan mo. Inalagaan mo ang aking mga anak. Milagro, anong nangyari? Tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas." Estudyante natin si Pastor Caballero na nangangaral sa kanila. Mula nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, binago ako. Mag-recover ka sa iyong pamilya. Totoo po yan. Hello po? Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kundi, ang kailangan natin yung pagtitiwala, pagsunod sa kalooban ng Diyos. At siya ay may kakayahan na baguhin tayo. Kung tayo ay totoong mananampalataya, maliban lang sa mga pakitang tao lang. Maliban lang sa hindi serious ang pagsamba, paglilingkod sa Diyos. But if you seriously accepted Christ as your Lord and Savior, ano ang kakulangan mo? Hindi mo kaya. Tutulungan ka ng makaya. Amen? Amen? Ngayon, anong nangyari sa Sodom at Gomorrah? Iyan mo. Ibalik mo sa outline. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, punta ka ng Sodom at Gomorrah. Paano, halimbawa kung may 100 lang natatanggap sa Panginoon, pagpatuloy mo pa ba? Sabi ng Abraham, hindi, because of the 100 people. What if, mga 20 lang, I will never destroy Sodom of Gomorrah because of the 20 people. Paano kung 5 lang? I will never destroy Sodom and Gomorrah for the sake of the 5 people. But never naman naniwala. Sabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo ang pamilya mo, malis kayo. Anong ginawa ng Diyos? Tinutok ko. Kaya yung discussion whether God can punish people, yes. Ayon sa salita ng Panginoon, during the Noah's flood, nagalit ang Diyos. Sa Sodom, nagalit ang Diyos. Ito naman, siguro napanood din niyo yung news tungkol sa paki-ano mo, tingin mo kung merong boses mo.
the moment is challenging the existence of God. That's why America will fall, and there is no escape from it. It's a matter of time, because whoever challenges Jesus Christ of Nazareth must go down. Must. Egyptian Empire, gone. Babylonian Empire, gone. Assyrian Empire, gone. Persians and Medes, gone. Alexander the Great, Macedonian Greek Empire, gone. The Roman Empire, gone. All gone. Why? Because they challenged God. And this God, his name is Jesus Christ of Nazareth. Yung isang, America will be punished by God himself. yung isang Because video, America yung isang video. Sinasabing ito ay isang lungsod na walang Diyos, kung saan maraming naninirahan ang nagpapakasasa sa mararangyang pamumuhay, nagmamay-ari ng milyon-milyong dolyar na mga mansyon at mga mamahaling sasakyan, at may personal na kayamanang higit sa daan-daang milyon. Para sa kapakanan ng reputasyon at katayuan, handa silang ibenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Hindi sila sumasamba sa Diyos, at ang ilan ay lantaran pang kinukutya siya. Pagkalipas lamang ng 48 oras pagkatapos ng kanilang pangungutya, nagkaroon ng wildfire sa lungsod. Hindi lang isang wildfire, kundi 6 na sunod-sunod na sunog. Ang kayamanan, mansyon, at mga mamahaling sasakyan ay naging abumagdamag na parang eksena ng katapusan ng mundo. Sabi ng ilan na parang apoy ng Sodoma ang bumagsak dahil ang lungsod ay puno ng kasalanan. Inilarawan naman ito ng iba na parang impyerno sa lupa, ngunit hindi tulad ng sa impyerno, may pagkakataong pang makatakas. Ang impyerno ay walang labasan. Kaya, ang apoy bang ito ay paghatol mula sa Diyos? Kung ikukumpara sa pagkawasak ng Sodoma, ang sakuna ngayon ay sumira lamang ng material na kayamanan, hindi ng mga buhay. Ito ba ang paraan ng Diyos upang bigyan ng pagkakataon ang mga tao na magsisi? Bago lamunin ng apoy ang Sodoma, nagpadala ang Diyos ng mga mensahero sa lungsod. Ang mga lalaki, babae, at bata ay lumabas upang Yung ipakita mo yung ginawa sa Los Angeles bago nagkaroon ng apoy. Yung nagkaroon ng okasyon kung saan kinukutya nila ang Diyos na lahat yung na-mention, pinapalakpakan, pero nung lumabas yung God, creator of the universe, zero mention, pinagtawanan. 2 days after, nagkaroon ng sunog. Pag pinapakinggan ko yung American news, sinisisi ang mga bumbiro dahil hindi raw ginawa ang kanilang kakayahan. Pero lahat ng bumbiro, ginawa nila ang lahat. Yun yata. Sige. Halos masunog ang kabuuan ng Los Angeles, California matapos pagtawanin nila ang Diyos. God, creator of the universe, zero mentions. Bago pa man naganap ang sunog sa Los Angeles, ay naganap muna ang isang pagdiriwang na ginanap sa Beverly Hills, California, ang Golden Globe Award, at sa gitna ng kanilang kasiyahan ay tila pinagtawanan at linait nila ang Diyos matapos mabanggit ng isang host na isa umanong godless town ang lugar. Kaya naman 2 araw lang ang nakalipas, dito na sumiklab ang sunog na kumalat naman sa iba't ibang parte ng Los Angeles kung saan ang sinasabi nilang godless town. Kaya naman ito ang patunay na huwag gagawing biro o isali ang pangalan ng Diyos dahil kayang-kaya nitong patunayan na siya ay makapangyarihan. Alam niyo ba, halos masunog ang kabuuan ng Los Angeles, California matapos pagkawanin nila ang Diyos. God, creator of the universe, zero mentions. Bago pa man naganap ang sunog sa Los Angeles, Stop the video. Diyan nag-stop. At sinisisi nila ang bumbero. Bakit ganon? May helicopter, may mga jeep plane, lahat-lahat. Pero nagtataka sila. Bakit hindi huminto ang isang ang pagkakawang na ginanap. Sa ibang analysis, bakit nung natutok na ang mga pag-wildfire ito galing sa loob, bakit nung natutok na ang mga bahay, bakit huminto na apoy? Hello? Hello? Ibig sabihin, may kinalaman din ang Diyos dito. Yung mga nangyayari sa ating mundo na baha, may kinalaman din ang Diyos minsan.
Ganon ba kabalis ang Diyos? Of course. Pag siya ay nagalit, hindi natin siya pwedeng i-stop. Kaya nga, the best pa rin ang sumunod na lang sa Diyos. Dahil sa kanyang mga anak, ano man ang pagkakamali, kahinaan nila, at sila ay humihingi ng kapatawaran at naglilingkod, pinapatawad sila ng Diyos. Ganon kabait ang Diyos. Hello po? Kaya marami pong sinisisi dyan, pero naunawaan nila, nakita nila yung sitwasyon, na kahit anong pagbomba ng bumbero, nandyan pa rin yung apoy. Ang Hollywood na yan, na sinasabing lahat ng kayamanan, lahat ng mga sikat na tao, mga kalidad ng mga tao, mga bahay, ari-arian, natupok lahat. Pagkatapos, nung natupok na lahat ng mga ito, wala na. Noon, 100,000 nawala ng tahanan. Pero umabot sa ngayon, umabot ng 200,000 ang nawalan ng tahanan sa Los Angeles. Los Angeles, lalo na sa Hollywood, isa sa pinakamagandang lugar ng Amerika. Pero ano nangyari? Hello po, kaya hindi natin pwedeng lulukuhin. Hindi natin pwedeng sasabihin, maniwala ka dyan. Dahil may kapangyarihan ang Diyos. Hello po? So, yung mga nangyari, ito ay hindi pa mangyayari. Yung there was flood, kaya lang pinangako ng Diyos na ang last punishment na kanyang gagawin ay hindi na baha, kundi apoy. Siyempre, yung nangyari sa Los Angeles, pwede kang tumakas, lumipat sa ibang country. Pero sa impyerno, pag nandiyan ka na, wala ka nang magawa. Magsisi ka man, wala na. Wala po. He will punish all the unbelievers in hell. At ang sinabi pa ng Biblia, pag sa Revelation chapter 21 in verse 8, ginamit ang salitang lake of fire. Ang ibig sabihin, parang tubig na umaapoy kung saan lumalangoy ang tao forever na walang hanggan. Kaya sa akin lang, hindi ko ipagpapalit ang kayamanan. Hindi ko ipagpapalit ang kayamanan sa impyerno. Anong kwenta ng buhay? Pag sa impyerno, ang impyerno pa rin babagsak. Loko? Ay, hindi tayo tumagat. What will happen to all the rich people in this world? If they will die, of course, they will leave their riches in this earth, and their souls will suffer in hell eternally. Kaya nga Mark 8:36 said, what shall a man profit if he shall gain the whole world, but lose his own soul? Maraming mga sikat na tao sa mundo, maraming mga successful, maraming mayayaman, lahat ng kagustuhan nila andyan. Pero kapag mamatay sila, isasama ba nila yan sa libingan? Isasama ba nila yan sa impyerno? Wala. Minsan din, pati mga Kristiyano na ngayon ay nahawa. May mga Kristiyano pinagpala ng Diyos para mas malaki ang magagawa nila sa Diyos. Pero nagkaroon na sila ng ambition at nakalimutan nila ang Diyos. Kung bilang anak ng Diyos, o successful ka, kung mamatay ka, punta ka sa langit. Pero yung kayamanan mo, madadala mo kaya sa langit? Hindi. Kung hindi mo ginamit yung kayamanan mo sa paglilingkod sa Diyos, wala kang investment sa langit. Alam niyo ba ang mga Kristiyano pagdating sa langit? Lahat tayo bibigyan ng gantimpala. Kung ano yung investment mo sa lupa sa ministry, aanihin mo rin, nakalista rin sa langit. Hello po? Hello? Pangalawa, don't fight and question the Word of God and His rules.
Ang problems natin sa mundong ito, ang daming uri ng relihiyon. Kanya-kanyang sinasabi, pumasok ka sa aming relihiyon at maligtas ka. Ay kung ang relihiyon pwedeng magligtas, yung pagpasok mo ng isang church, maligtas ka. Ay bakit kailangan bumaba si Kristo, mamatay sa cross kung ang relihiyon pala nagliligtas? Hello po? Marami tayong naririnig sa live. Sumanib ka sa aming iglesia kasi dito lang ang kaligtasan. Ay kung totoo yan, bakit si Kristo ay kailangan bumaba mula sa langit at mamatay sa cross? Hindi na kailangan. Pumasok na lang sana tayo sa church. Pero hindi eh. Hello po? Ang problems ngayon, maraming relihiyon na ginagawang hanap buhay. Ang Baptist Church, ang problems natin, maraming gumagaya. Maraming gumagamit ng salitang Baptist Church, pero hindi sila totoong Baptist. Sinasabi nila ang Baptist, hanap buhay dahil sa nights. Ay bakit sa ibang relihiyon ang panalangin may bayad? May first class, second class, third class. Yan ay business. Hello po? Dito ang panalangin, libre po yan, walang bayad yan, hindi pwedeng pagkakitaan yan. Yung pagbibigay ng tithes na sa Biblia po yun, hindi yun business. Nagpapasalamat ako sa aking family, sa aking mga anak. Wala nang pagkabata, nasanay sila sa pagbibigay. No po? Don't fight and question the Word of God and His rules. Tingnan nga natin ang Psalm 18:30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler of all those that trust in Him. For who is God save the Lord, of who is a rock save our God? It is God that girdeth me with His strength and maketh my ways perfect. Hello po. Ang ibig sabihin, kung gusto mo maging perfect, totally sundin mo ang salita ng Diyos. Hello po. 1 Timothy 3:16. All Scripture is given by inspiration of God, profitable for doctrine. Ang ibig sabihin, ang totoong church hindi sa pwedeng magturo ng doktrina batay sa tradisyon, kundi batay lamang sa salita ng Diyos. No po? Kahit i-question ka, kahit i-object ka, kung yun ay galing sa salita ng Diyos, at least pagdating ng araw, wala tayong pananagutan sa Diyos. Paniwalaan ka o hindi, basta sa salita ng Diyos. Kaya hindi pwede ng doktrina na batay sa tradisyon, kundi batay lamang ito sa salita ng Diyos. Ignoring God's word is a great sin. Alam niyo ba yung pag-i-ignore? Halimbawa, minsan, may mga churches, pag-awitan, andyan sila. Nag-i-enjoy sila, awitan. Pero kapag preaching na, tingin ng oras, gusto nang lumabas. Alam niyo ba? Na once na in-ignore mo ang salita ng Diyos, malaking kasalanan niya. In Proverbs 28:9, tingnan natin. He that turneth away his ear, He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Hindi natin pwedeng i-ignore. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang preaching. Gusto man natin o hindi. Hello po.
Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng preaching, yan ay makakatulong para maging malakas ka, para mapabago ang ating buhay. Alalahanin natin ang pinag-usapan natin yung mga attitude na gusto ng Diyos na huwag natin gawin. That's why, do not reject, question the Word of God. Hello po? Minsan, may mga churches, nagpipreach pa lang yung pastor. Tumayo ang member. May pastor na nagpunta dito. Dok, ano kayang gawin ko? O, bakit? May isang member sa amin. Sabi ko, sa akin lang, hindi pwede yung politika na dahilan na mag-away-away tayo. Maaring hindi natin masulit ang isang politician, pero hindi yan ang dahilan. Na mag-away-away tayo, tama naman yung sinabi. Tumayo ang isang politician, hoy, dahan-dahan ka sa pananalita mo, pwede kang paalisin. Anong klaseng church yan? Anong klaseng Christian yan? Ngayon, tinatanong ko, asan na yun? Member na yun? Wala na. Backslider na. Hello po? Kaya huwag natin i-question kung ano ang nasa Biblia. It is better to follow than to question. Alam niyo kung bakit huwag na natin i-question ang salita ng Panginoon, yung wrong na kanyang ginawa. Mas marunong ang Diyos sa atin. Mas alam niya yung kabutihan natin. Mas alam niya ang nakakatulong sa atin. Mas alam niya ang nakakasira sa atin. Hello po? Bakit kaya? May mga tao panalangin na magkaroon ng motor. Sabi nito, bakit Lord? Unfair ka. Bakit yung ibang member nagkaroon na sila ng motor? Bakit ako hindi mo ako binigyan? Sabi ng anak, Tay, bakit gusto mo bang magmotor? Oo anak. Pero sabi ng anak, paano yan? Hindi ka naman marunong mag-drive. Di pag-aralan ko kung may motor ako. Dahil galing abroad ang anak. O sige, punta tayo. Yung PNX pa ng malakas. May motor na sila. Yung anak, bumalik na sa abroad. Siguro pang 30 days na nag-aaral. May nakasalubong na nervyos, hindi niya alam kung saan yung preno. Imbis na ipreno, nagasolinahan. Hanggang sa na-crash. Ngayon, dito, na-crack yung paa. Lord, ngayon ko na na-realize. Kaya pala hindi pa panahon na bigyan mo ako ng motor. Dahil hindi pa ako marunong. Lord, patawarin mo ako. Lord, kaya minsan may mga bagay na hinihingi natin, pero bakit wala? Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Hello po? Hello? Amen. Hindi masama ang yumaman. Ilang beses ko rin pinag-pray. Marami pa akong kaibigan, sunod-sunod ang construction building nila dahil marami silang sponsor sa Amerika. Nagkaroon ako ng kaibigan, nakapagpatayo ako ng school dyan, at nakapagpatayo tayo ng ibang building sa mission. At ang susunod sa amin ito. Nang sabi ko, kahit late na yung aking bahay, basta yung church, magkaroon kami ng 3 stories. Church and school. Sobra na lang. Na hindi ko alam, bigla akong nahiya na nagkaroon. Ang sabi sa akin ng sekretary, I'm sorry,
There is a report coming from Pastor Fred Balaba, Bulacan, Philippines, that you were lying. You are not building a school, you are building your own apartment. Sabi ko, why not come to the Philippines and visit our project? Ang problema, wala na rin. Yan po ang nangyari. So, anong gagawin ko? Siguro, Panginoon, sabi ko, may iba po kayong plano. Hello po. Yung iba, ang gaganda ng building dahil sa marami kung ano-anong rinireport sa Amerika. Sabi ng mga missionaries, ibang pastor, i-report mo rin kami. Pastor Karek at saka yung iba pa. Para makakuha ka ng budget sa Amerika, sabi ko, ayaw ko yung ganong paraan. Kahit ganon ang building namin, gusto namin yung maglingkod sa Diyos with honesty. Hello po? Anong gagawin mo sa church na maganda kung galing naman sa kasinungalingan? Hello po? Kaya marami talagang pagsubok, marami talagang problems na darating. Kaya nga po, ipag-pray pa rin natin, hindi pa rin masama na ang gusto natin magkaroon ng building para safety tayo. At gawin natin para sa Panginoon. Hello po? Don't fight against the man of God. Ito na. Maraming mga churches ngayon ang pinapaalis ang kanilang pastor. Dahil hindi lang sa Baptist Church, sa evangelical churches, merong dalawang klase ng church administration na sinusundan. Meron naman tayong Presbyterian. Ang Presbyterian, meron silang national, meron silang regional, at meron silang district. Meron naman yung democratic, na ibig sabihin ng democratic churches, sa mga local churches, ang pastor ay hindi nasusunod. Ang nasusunod kung anong kagustuhan lahat ng members, yan ang sundin ng pastor. Democratic form of church government. Halimbawa, merong tumanggap sa Panginoon. At sabi ng pastor siguro, ito, I would like to present to you the candidates for baptism. Sila pa tumanggap sa Panginoon. Sasabihin ng deacon, Pastor, wag sa tingin mo lang yun. Pero malay mo, kung kunyari lang yan, sisirain din tayo. So, hindi matuloy ang baptism. Ngayon, pag i-refer natin sa Biblia, meron bang democratic form of church government sa Biblia? Wala. At kahit saan tayo sa debating yan, wala tayong nakita. Alam niyo ba ang church nag-start sa Apostolic Church, the 12 Apostle? Ang ginawang chairman ng church, si Peter. To Apostle Paul, pagdating kay Apostle Paul, nabago ang administration. Nagkaroon ng independent matter of church. Na ibig sabihin, ang mga 12 apostles na ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang ministry. Halimbawa, imbis na isa lang ang namuno sa buong mundo, hindi na. Kanya-kanyang apostol. Halimbawa, si Apostle Peter, Barnabas, si Paul, meron sa kanya-kanyang ministry. At yon ang sinusundan ng Bible Baptist ngayon. Hello po? Meron naman mga churches ngayon na ang tawag natin is kalimutan ko yung tawag nila dito. Gaya ng Catholic Church, kung anong sinasabi ng Pope, yun ang masunod. Gaya ng Iglesia ni Cristo, kung anong sinasabi sa taas, yun ang masunod. Sa Bible Baptist, walang isang tao
na sinusundan natin. Dahil ang masusunod yung kanya-kanyang leader ng bawat ministry, sila ang ating susundin. Ngunit ang mga Bible Baptist churches sa buong mundo ay nagkakaroon din tayo ng mutual agreement for fellowship. Hello po? Yun po talaga nangyari sa mga apostles. Ngayon, pag tignan natin yung trend, meron pa tayong nakita. Ngayon, pag tignan natin, apostle, prophet, evangelist, pastor. Meron bang nabagong administration? Wala po. Si Apostle Paul, binutuhan ba siya ng kanyang congregation? Hindi po. Merong nangyari sa Corinthian kung saan pinagbutuhan nila. Yung iba, ako kay Paul, ako kay Aquilas, ako kay Apollos. Pumunta si Paul at sabi niya, kung sino ang ilinagay ng Diyos, siya ang susundin ninyo. Ano po? Sabi ni Apostle Paul, ako ang nag-start, ako ang nagtanim. Pero binigay ko ang gawain kay Apollos. At si Apollos ang nagtitilig. Diyos ang nagbibigay ng growth. Ano po? Yan ang ibig sabihin yan. So, wala tayong makita sa Biblia na ang church pinupuntuhan ang pastor. Dahil mga apostol, mga prophet, mga evangelist, mga pastors, iisa po yan ng leadership at administration. Iisa yan ng authority na ipinagkaloob ng Diyos. Hello po? Kaya ang nakakalungkot, may mga churches ngayon, 2 years lang aalis na yan. Bakit? Binutuhan siya, majority ayaw sa kanya. Yung isang church, pumunta dito, binutuhan ako na umalis. Bakit? Sobra daw akong laging nagpipreach ng makabundo. Yung kaya daw nila is palaging makabundo lang ang kinukontra ko. Kung ako, tama naman siya. Kung nakikita niya na ang mga neighbor makamundo, active sa worldly pleasures, active sa makamundong bagay, pero pagdating ng church, inactive. Bilang pastor, karapatan mo yan, i-remind sa mga neighbors. At habang ang mga neighbors hindi nababago, habang mga neighbors hindi nawawala ang problema, ang pastor ay hindi hihinto ng pag-preach about against worldly pleasures. Hello po? Hello? Anong sabi ni Kristo? Don't kick the pricks. Don't fight against the man of God. Bakit mo hindi pwedeng kalabanin ang tao ng Diyos? Kung ako ay nagnakaw, ako ay gumawa ng masama sa inyo, kung rinig ko ang mga anak niyo, may karapatan kayo. Pero hindi naman yan ang issue sa mga churches ngayon . Wala namang criminal in court. Yung karamihan ayaw lang sa preaching ng pastor nila. Yan ang dahilan na ayaw nila. Pero sa Biblia, anong sabi ng Biblia? Don't fight against your pastor. Anong reason natin? God said to Abraham, being the father of faith, and all pastors being the father of faith in their churches, I will bless those who bless you, but curse those who will curse you. Wala akong nakita mga lumalaban sa pastor na masaya, lumago sa pananampalataya. Karamihan ang mga members na lumalaban sa pastor na backslide. Kung hindi man na backslide, naging makamundo ang buhay. Bakit? Once na lumaban ka sa man of God, hindi masaya ang buhay mo. Palaging may guilt. Kinalaban mo yung pastor, binibili siya ng Panginoon, ingit ka pa rin. At anong dahilan kasi na magalit ka sa pastor? Meron ka sa masamang ginawa? Hindi. Kaya sabi rito,
I will bless those who will bless you. I will curse those who will curse you. Hello po? Maaaring ang pastor ay hindi po perfect. Ang pastor ay nagkakamalian. Maraming kakulangan. Masakit man sa mag-preach, masakit man sa magsalita, ang importante nandiyan ang pastor mo. Kaya mula dito sa ibang churches, ito ang pakinggan natin. Ang mga pastors, ang pastor ay ilinagay ng Diyos sa church para lumago ang church, para lumago ang pananampalataya ng mga Kristiyano. At kung ano yung mga miyembro na nabubuhay na hindi matino, at least titino sila. Kaya yan, nandyan yung pastor. Maaring masakit magsermon, maaring masakit magsalita yan, ngunit hindi mo alam, yun ang paraan ng Panginoon na mangusap sa iyo para mabago ang buhay mo. Wala po? Minsan hindi natin naunawaan ang trabaho ng pastor. Sa akin mismo, ayaw ko ang mga sermon na nagtitigan. Ayaw ko yung mga sermon na masakit pakinggan. Minsan nagre-resist ako sa conviction ng Holy Spirit. Pero kapag hindi ko ginawa ito, ako naman ang paparusahan ng Diyos. Kaya kung ginawa ko naman ito, because that is the guidance. Kaya mapalad po tayo, mapalad ka na nandyan ang pastor na laging nagre-review sa iyo. Laging puno po na sa kahinaan mo para ikaw ay maging malakas, ikaw ay maging spiritual, ikaw ay maging active, ikaw ay maging honest, maging faithful sa church. Hanggang sa ikaw ay maging malakas, matibay na kayang salubungin, labanan ang tukso sa buhay, hanggang sa ikaw ay maging honest, faithful, at magawa mo ang kalooban ng Diyos, doon ka naman ipibless ng Diyos at bukod dyan, na-experience mo ang sinasabi natin, joy of serving God. Masasabi mo na that you are in the highest level of faith. Kung maramdaman mo na kaya mo ng isakripisyo ang oras mo, maramdaman mo na kaya mong magsakripisyo kahit gaano kahirap, maramdaman mo na parang hindi ka masaya, hindi ka kontento kapag hindi ka nakapaglingkod sa Diyos. Maramdaman mo na hindi ka masaya pag hindi mo inuna ang Diyos. Hello po? If you are in the highest level of faith, at walang utos ng Diyos na hindi mo ginagawa, kaya huwag tayong magalit sa pastor. Masakit man siyang magsalita. Nagkakasala man yan. Marami siyang kahinaan. Ngunit nandyan siya para sa iyo. Para sa kabutihan natin. Oo, alam ko. Ang pastor, hindi perfect yan. Lagi ko sinasabi sa mga kapastoran pag sa ating mga studio. Alam po niyo, pag-pastor ka, ang ina-expect ng mga tao na tibay ka. Hindi nila alam na sa likod na ikaw ay matibay malakas. Hindi nila alam na meron kang iniinda. Nalungkot, problema na bigat. Pero hindi mo pinaparamdam sa kanila. Dahil gusto mo maging inspirasyon ka lagi sa kanila. Sa atin lang, sinasabi ko sa kanila, parang hindi maganda na yung limbon ang awa sa kalagayan mo. Laging awa. Mas maganda yung ang buhay mo ay naging inspirasyon na lang. Na kahit meron ka palang problems, hindi mo pinapahalata. Dahil inuuna mo ang kalagayan ng mga members. Ano po? Kaya ganyan po, don't fight your pastor. Kung anong sinabi ng pastor sa iyo, magtigat man ito, para sa iyo yan. Pag sinabi ko kahit saan ka, mag-sacrifice ka. Para sa Panginoon. Kasi ang membership sa church, kasi sa church, hindi po tayo gaya ng Iglesia ni Cristo na by jurisdiction. Ang membership natin as family, kung saan ka naka-member, kung saan ka, kung sa Rosario ka, sa Rosario ka. Hello po? Kahit taga Posorobio ka, kung sa Rosario ka,
doon ka dinala ng Panginoon, doon ka. Ganon pa man, meron tayong mga exceptions na halimbawa sa difficulties. Napunta ka sa isang church, the same as church. Kailangan magpaalam ka at pag-usapan ng dalawang pastor niya. Hello po? Kaya sana po, pag naunawaan natin ang buhay ng ating pastor, ano man ang kanyang pagkakamali. The pastors are given by God to feed God's children with knowledge and understanding. Nandiyan ang pastor para mangaral. Your pastor is given by God for the spiritual growth, edification of your faith until you become honest, faithful, active in the ministry, until you become strong, and most of all, you can feel the joy in serving God, and that is the most of all. Pag excited ka, masaya ka sa ginagawa mo. Tingnan niyo si Apostle Peter. Noong nakita niya si Kristo na lumalakad sa tubig, sabi niya, gusto kong gayahin ang Panginoon. At sabi niya, Lord, let me come to you. Sabi ni Kristo, come. Excited siya. Pero nung nakita niya ang alon ng malalalaki, natakot doon lumabot. Kaya sabi niya, Lord, save me. Minsan, pag nawawala na yung excitement natin, nananalo yung takot natin, doon tayo nagiging mahina. Hello po? Hello? Kaya lahanap natin ang mga pastors, nandyan sila para sa atin. Last nito, huwag kayong mag-alala. Nagpaalam naman ako sa inyo, hindi sermon. Next Sunday, simple na lang tayo. Walang overtime next Sunday, pangako. Don't fight people who pray for you and help you for your own success. No po? Huwag natin kalabanin ang mga tao na nagamit para maging successful pa tayo. Hello? Siyempre, number one, magulang natin. Napag-usapan natin kanina, hindi naman tayo naging successful kung hindi dahil sa mga magulang natin. Kaya kayong mga anak na ang mga magulang niyo, mga Kristiyano, laking pasalamat ninyo. Samantala yung ibang young people dito, pinipilit nilang tiisin ang galit ng mga magulang sa kanila dahil agim sila sa kanilang pananampalataya. Pero ginagawa nila ng remedyo. Samantala kayo, nandyan ang iyong mga magulang. Laking pasalamat ninyo kung gano'n. Kaya pagkakataon po ninyo na maglingkod sa kanila. Kung pangaralan nila kayo, huwag kayong magalit sa kanila. Nandyan sila para sa inyo. Hello po? Hello? Amen. Bukod sa mga magulang natin, sa mga tao sa church, sa inyong pastor, mga kaibigan na katulong sa ating success, huwag natin sila kakalimutan. Huwag natin sila kakalabanin. Minsan, sinabi ko sa akin, isang apo, alam mo anak, sa ngayon, malaki ang problems ko. Huwag ka nang padagdag. Ang kapatid ko na may cancer sa prostate, ako ang inasahan. Humingi ako sa kamag-anak tumulong once lang. Hanggang ngayon. Pero sa awa ng Panginoon, gumagano. Maraming humingi ng tulong para mag-aral. Tinulungan natin. Yung iba nakagraduate, may hanap buhay na, nakalimot na. Kahit man lang, Daddy, how are you? Wala. Dahil daw meron silang inayawan sa amin. Pero okay na. Pero meron tayo na pag-aral.
Na hanggang ngayon, na minsan namumumusta, pero yung iba, wala na. Minsan ganun ang tao. Kaya sabi ko sa humihingi na ito, aywan ko kung pera lang ang tingin niyo sa akin. Sa ngayon, kailangan namin ng tulong. Kahit tumulong lang sa bakasyon, mag-alaga ng mga bata. Siyempre, walang katulong. Pero wala. Hanggang hingi lang. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa mga kamag-anak na iba na nandyan pa rin sila na nagpipray para sa akin. Itong last, itong dalawa kamag-anak ko, Daddy, please, binibimanda na ako sa barangay dahil hindi ako makabayad ng utang. Pwede bang pakibayaran ninyo? O sige, kinuha ko ang pera ng iskol. Pero baka aalis kayo, sabihin yung totoo. Hindi po. Nagbakasyon sila noong January, hinihintay namin. Tumawag sila, nasa Manila pala, iba nang pinuntahan. Sabi ng ibang kamag-anak ko, sa payo tumawag ako. Bakit kasi dati nagpautang ka ng pautang, nag-advance ka? Nagtiwala ako. Pambihira kayo, sabi ko. Tumutulong ako sa inyo. Ngayon ako nangangailangan, wala kayo. Ng mga taong ganon. Pero kung ganon ang lagi niyong gagawin, sabi ko sa kanya, isusunta kayo ng Diyos. Lapa. Kaya sa atin, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa mga taong nakatulong sa atin para maging successful po tayo. Isa yan sa sinasabi, don't kick the bricks. Lapa. I-close na tayo. When we review the story of God, i-short na lang natin. Pag ipagpatuloy natin yung nangyari kay Saul, siya po ay nabulag. At sabi ng Panginoon, don't kick the bricks. Ngayon, siya ay nabulag. At ngayon, ang sinabi sa kanya, hanapin mo ang tao ng pangalan Ananias. Ito namang Ananias ay medyo nagkaroon ng pagtutuda dahil takot siya kay Saul, mamamatay tao. Pero dahil inutusan siya ng Diyos, dapat niyang bisitahin kung saan yung bahay na nandiyan si Saul. To make this story short, ang sabi ng Diyos sa kanya, hawakan mo siya. When he touched Saul, siya po ay nakakita. Ano ang lesson doon? Ang isang taong kriminal, ang isang taong makasalanan, pag ni-share mo ang salita ng Panginoon, hindi naman ikaw ang may kapangyarihan na mag-convict sa puso niya. Panginoon ang gagawa to. Ang gawin na lang natin, just share. Huwag tayong matakot na mag-share ng salita ng Diyos. Huwag tayong matakot na mag-invite ng mga tao. I-appreciate man nila o hindi, ang importante ginawa natin ang ating tungkulin. Hello po? Kaya yun po ang nangyari. Alam po niyo, ang mga Kristiyano na hindi nahihiya na pinapasikat ang cellphone, hindi nahihiya na nakikiupo sa mga lugar ng makabundong kasiyahan, pero nahihiya na humawak ng salita ng Diyos, doon mo makita na mababaw masyado ang kanyang pananampalataya. Kung ikaw ay malaguna sa iyong pananampalataya, huwag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Huwag natin ikahiyan ito at huwag tayong matakot na i-share ang salita ng Diyos. Hello po. Apostle Paul said, for I am not ashamed of the gospel of grace, for it is the power of God unto salvation.